Sabi ng ating Diyos sa Lucas 10, ibigin natin siya ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. Handa na ba kayong ibigay ng todo-todong papuri sa ating Diyos? Ngayon, ibigay natin ang todo-todong papuri sa ating Diyos. Woo! Wala nang higit pa sa ligayang nadarama ko, pagkat ang puso ko'y puno ng pag-ibig mo. Ikaw ang Diyos na buhay, ang papuri ko sa'yo'y aalay. Luwalhatiin ka magpakailanman. Tayo na sa piling niya, sama-samang isigaw ang pangalan ni Jesus. Liwanag niya'y nagniningning sa buhay ko. Tayo na sa piling niya, sama-samang isigaw ang pangalan ni Jesus. Liwanag niya'y nagniningning. Are we blessed? Are we blessed? Okay, kung we are blessed, marinig ko nga po yung malakas na palakpakan ng bawat isa. Parang hina ko, wala pong energy. With energy ko yung palakpakan ng bawat isa. Kasi po dito, sa camp na to, i-develop po natin kung paano tayo magiging devoted, paano tayo magiging God-fearing, magiging generous, at magiging prayerful. Yun po. Ano po ito? BGGP. BGGP. Tandaan po ninyo yung acronym yan. BGGP. Okay po? Sige po, habang hinihintay natin ang ating praise team. Ayan. Ready na po ba tayo for our Day 1 Family Camp 2023? Mahina! Yung mas malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Ayan, at I hope na tayo po ay ready na. At naka-ready na rin ang ating puso para po sa lahat ng ating gagawin. Siyempre po, unang-una, ito po ay ginagawa natin para sa Panginoon. Pangalawa, sa ating pong pamilya and sa ating pong spiritual life. So tayo po ay mag-enjoy sa buong 2 araw ng ating family. Okay po, muli the best na palakpak sa ating Panginoon. At tayo po ay tumayo, pamumunahan po tayo sa ating pong praise and worship team ng Central Church Music Team. Okay? So ito po ay kabuuan ng Central Church or ng JOSCMI mula sa iba't ibang sangay. At tayo po ay dadako na sa ating pong praise and worship, and susundan na po ito ng opening prayer ni Pastor Bernie Kahuraw. So, tayo po ay dumako sa presensya ng ating Panginoon. Tayo na! Tayo na sa piling niya. Yes, hallelujah, amen! Amen mo ba? Napakahilal po ng palakpak natin, hindi po na kayo makinig sa taas. Kay Yahweh na Diyos, siya ay awitan, ang buong kublihan, ang batong kublihan, atin niyang handugan, masayang awitan. Tayo na't lumapit sa kanyang presensya na may pasasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Tayo po ba'y nagagalak ng Pilipino? Amen!
Isang presensya mo binuli maranasan. Ako'y narito ngayong nananabik. Nananabik na makita luwalhati ng iyong mukha. Ako'y narito ngayong nananabik. Nananabik na makita luwalhati ng iyong mukha. Masayang mga sa galak tumatawa. Nananabik na makita muli mong pagbisita. Ako'y narito ngayon naghihintay na isang presensya mo'y muli maranasan. Ako'y narito. Siya'y dakila sa lahat. Hindi siya nagbabago kahit kailan. Siya pa rin yung Diyos, noon, ngayon, at magpakailanman. Kaya Lord, maraming salamat po sa inyo. Wala nang babantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko.
tayo pong lahat ay dumulog sa panalangin. Kung pwede po tayo pong lahat ay tumayo. Lumapit po tayo sa Panginoon. Banal naming Diyos, at aming Ama sa langit, patuloy po ang aming pagdulog at paglapit po sa inyo. At kinikilala po namin, Panginoon, ang inyong pong banal na presensya sa aming pong kalagitnaan sa umaga pong ito, Dakilang Diyos. Tunay nga po na kami ay nag-iipon dito para sa aming pong pamilya, O Lord God. Iyo po ang aming Ama na sumasalangit, at ikaw po ang nakakaalam at may authority sa buhay ng bawat kasapi ng aming pamilya po, Panginoon. Kung paano po na kayo na aming Diyos sa ikumilos sa buhay ng bawat isa, kumilos din po kayo, Panginoon, sa mga membro ng pamilya po namin, na Lord God. Niniwala po kami bawat isa po sa amin, at we believe, Lord God, na patuloy ka nagigilos. Sabi mo nga po sa inyo pong mga salita na isa sa aming pamilya ay maligtas, at lahat po ay niligtas mo, Panginoon. Patuloy po kayo na mag-manifest at madakila, Panginoon, sa aming pong pagtitipon po ito pa ng family camp to, O Lord God. At patuloy, Panginoon, kinikilala po namin ang inyo pong banal na presensya. Ang kulit naman ni Tita Pinky. Laging ulit-ulit yan. Kasi ang ini-aim po namin, ang ginogol namin, hindi lamang po mag-sink in sa mind, maging sa heart. Kaya bago tayo umalis dito at maghiwa-hiwalay, nandun na yung desire mo. I-desire po natin na maging devoted tayo, God-fearing, generous, and prayerful Christian. Amen po ba? Amen. At saka paano natin madadala yung ating pamilya? Kung mismo ikaw sa sarili mo, hindi ka devoted, hindi ka God-fearing, hindi ka generous, hindi ka prayerful, paano nyo sa tingin madadala yung pamilya nyo? Di ba hindi? Kaya dapat mauna tayo. Na yung anuman yung matutunan natin dito, anuman yung nag-sink in sa mind natin at saka sa heart natin, madala natin sa pamilya. Maisakay natin sa bangka, patungo sa Panginoon. Amen po ba? Yun po yung goal natin. Kaya po, ang verse natin is Acts 10:2. Ayan po. Every morning, every assembly natin, makikita niyo po yan. At makikita niyo po yung hawak-hawak na kamay na symbolizes na dalhin ninyo yung membro ng pamilya ninyo sa Panginoon. Tapos ano pa po? Yung team song, bakit todo bigay? Kung narinig niyo at kumbaga nag-sink in sa mind niyo yung todo bigay. Kumbaga, ibigay mo na. Kasi hindi naman natin alam. Hindi ko kayo sa tinatakot. Hindi natin alam yung buhay natin sa kinabukasan. Pwedeng tayo yung ngayong buhay, bukas hindi natin alam. There is no certain in these things, in this world. Only yung nasa Panginoon kayo yung certain. And there is no safe place in this world, but in the hands, on the hands of God. Doon tayo safe eh. Safe ba kayo? Naniniwala ba kayo na makakarating tayo sa langit? Wala. Yung iba, hindi sumagot. Bakit? Sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the light. No one comes to the Father except through? Except through? Oo, meron tayong assurance that we will go to heaven after our life here. Kasi meron tayong Jesus. Minsan nga po, lagi ko yung sinasabi, sa mga pamangkin ko nung maliliit pa, pero ngayon po ang lalaki na nila. Pag tinatanong ko po sila, kasi hindi naman naintindihan kaagad ng bata yun eh. Pag sinasabi po, nasa si Jesus. Sabihin niyo, nasa puso. Nasa puso. Hindi po kasi not necessarily yung i-ano mo sila ng, yung hindi nila kaagad maintindihan yung I am the way, the truth. Pero pag sinabi ko, pag tinanong mo po yung isang bata, nasan si Jesus? Nasa puso ko. Diba sabi niya, sino mang tumanggap sa Panginoon bilang Panginoon at personal tagapagligtas. Sa puso yan hindi sa muso, ay makakarating doon sa
langit. Promise po niya yan. Hindi po ako ang nagsabi niyan, kundi promise po niya yan. Sabi nga po doon sa Todo Bigay, ibigay na natin. At for the input din po ng bawat isang campers, we are here to honor, to glorify, to magnify the Lord. Tatlo po yan. Honor, glorify, magnify the Lord. Kaya meron po tayong mga certain rules and regulation na dapat sundin kung paano natin hindi lamang tayo magiging devoted, God-fearing, generous, and prayerful, kundi i-honor natin ang Panginoon. At kapag i-honor natin ang Panginoon, ano ang isipin natin? Ito bang ginagawa ko? Will it honor the Lord? Will it glorify Him? Will it magnify Him? Then dito po sa right side, generous, Ruth, and yung sa likod ni generous ay prayerful. Again, sa front left po, devoted. Kanan po ninyo, kanan. Ako po sa kaliwa. Yan, tama, kanan. Yan po sa area ni Lala. Sigawan ng devoted, ang group devoted! Devoted! Mahina! Okay, mamaya, sige, ano pala, warm up. Next po, God-fearing! Oh, lumalakas na! Ang generous group! Sigaw nga ng isang malakas na generous group! Wala pa, nagkakagulo pa sila. God-fearing po doon, generous, and prayerful. Generous front, then sa back ni generous ang prayerful. Asa na pro yung prayerful? Taas ang kamay. Prayerful group. Ayan, may naliligaw at Tess. Sige ate, kasi isa ka pong facilitator, so hindi ka muna mag-join sa kanila. Asa po ang generous group? Generous! Para si Ate Michelle. Asa po yung generous group? Ay, ayan. Ayun, meron pala. Kala ko wala. Be close to them. Kasi yan po yung bawat isa po sa inyo ay representative ng pamilya natin. Okay? Kung mapapansin niyo po, iba-iba tayo. Iba-iba ng sangay, iba-iba ng ages. Amen po ba? Mo sa aming mga buhay. Salamat, Lord. Dahil ito, Panginoon, ay isang dakilang biyaya at himala, Panginoon, na kami, O Diyos, ay patuloy na makapaglingkod sa inyo. Salamat, Kisyonaw God, dahil alam namin na ang Diyos na pinaglilingkuran namin ay Diyos na makapangyarihan. Salamat nga po, Ama, patuloy po na kayo ang manguna sa iyong mga anak, O God. Buksan mo po ang kanilang espiritual na pangunawa, espiritual na puso, higit sa lahat, Lord, espiritual na relasyon namin sa inyo, Ama, upang patuloy na makagalaw ang iyong banal na espiritu, O God, sa aming mga buhay. Salamat nga po, itago niyo pa ako sa inyong likuran at ang karunungan ng patuloy na nagmumula sa inyo ang ipagkaloob banal na espiritu. Magturo po kayo sa iyong mga anak sa umaga pong ito. Salamat nga po sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Doon din po sa talatang yan, sa letter A, yun po yung ating topic. How to devoted talaga. Ito po. Sabi niya, how to devoted in God-fearing Christian. Paano daw po tayo magiging sa ibang salin po kasi magiging tapat sa Diyos at magkakaroon ng takot o banal na takot sa ating Panginoon bilang isang Kristiyano. Pero bago po yun, kayo pong grupo, di ba nakapag-group na po tayo? Mayroon po tayong i-discuss na 4 din na question bago po ako magturo. Number 1, paano tayo magkakaroon ng devoted life? Okay yan parang millennial, Millennial Bible, Tagalog at English din to. Kasi nahirapan ako maghanap ng meaning ng devoted. Ang lumalabas din, devoto. Maraming klase ang devoto, di ba? Devoto sa ganito, devoto sa ganyan. Pero ang pinakamalapit kasi yung tita is tapat Eh di ba pag tapat, faithful, ganyan. Alin sa dalawa, yun na yun. Pangalawa, ano ang dahilan bakit tayo ay kailangan tayo na maging devoted? Sa message.
Individual po ang sagot nyo niyan. Hindi ho naka-ano lang yan sa isang tao, sa grupo ninyo. Ito yung sagot natin, ito yung ganito. Individual po yan. Naniniwala po ako na may kanya-kanya po tayong kasagutan dyan. Paano at bakit? Bakit kailangan natin? Ano ang magandang maitutulong nito sa atin? Magkaroon kayo ng interaction sa iyo. Number 1, tanong. Halimbawa ako, si Ruth. Sa iyong palagay, Ruth, bakit kailangan magkaroon tayo ng libutang buhay sa Panginoon? At magkaroon tayo ng takot? Personal na sagot niyo po yun, hindi manggagaling mo sa akin. Tanungin niyo po yung grupo. Kahit po yung mga bata, i-involve nyo. Mas maganda ko na maungkat kaikutura ng puso. Bata pa sila, pero mayroon din po yan. May idea ka po ba? Ikaw ata. Ikaw naman po. Number 1, para sa akin, paano po tayo magkakaroon sa devoted lang sa ating Panginoon. Again, yung sabihin ko ng devoted para sa akin is parang commitment mo kayo. Para magkakaroon ng committed life sa isang gawa. Yung gagawin lang naman natin, para simulan lang natin yun. Long question na natin sa harap. Tapos, last lang natin. Apat ba yun? Apat pala yun ba? Pinaka... Yung parang sinasabi. Sa akin po, yung kung paano ako magkakaroon ng devoted life. Wala ka pala kasi prayer. Lagi mo isipin na ang devoted kasi pagsunod. Nagkaroon ko pag-attend ko sa mas para mas mapalakas yung relationship. Yung mapalakas tayo. So, yung how pa. Siguro, hanggang tayo kahit isang step lang. Kasi lagi nating tatandaan na ang pagsunod ang pinakauna niyong dapat gawin bilang isang Kristiyano sapagkat ang pangalan ni Kristo ang ating dinadala. Hindi ito pangalan lang ng artista o kung sino man. Hindi ito pangalan ng mga, sabihin natin, mga karakter na nakikita niyo sa TV, mga cartoons, hindi. Ang pangalan ni Kristo ang pinakamahalaga at pinakamagandang pangalan na maaari niyong dalhin sa inyong pamilya, sa inyong mga kaibigan, sa inyong magulang, at sa taong napapaligiran ninyo. Diba? Kaya ang lahat siya, kailangan yung prayer na binyo. Yun nga, sabi niya sa read these words. Tapos, kung ano man yung word ng Panginoon, kailangan syempre, hindi lang binabasa, kailangan ginagawa. Tapos, yung lang tayo sa kanya. Pwede niya tayo i-sponsor para sa ang kung gusto. Pero hindi niya ginagawa kasi nagpahal niya tayo. Bakit natin talagang merong pagpalo, merong consequence. So, bakit natin kailangan ng maging God-fearing? Siyempre para hindi tayo makaparusahan ng Panginoon. So pag naging God-fearing tayo, palagi lang niya tayong pagpapalain. Papalain niya sa mga lahat ng needs mo. Bigyan ka niya lagi ng wisdom. Hindi ka basta magkakamali sa mga decision mo kasi consider mo sila. Hindi ka magkakaroon ng maraming mistake, diba? Kasi siyempre takot ka eh. Kumbaga aware ka sa mga consequences. Kung sinabi mong consequences yung mga kapalit. Halimbawa, i-hold mo yung galit mo, hawakan mo. Hindi ka magpapadala.
Parang ganon. Kasi iisip mo, pag God-fearing kasi, di ba, inaano mo talaga ito si Lord eh. Parang mas is merong kapangyarihan na magparusa kapag at sa tingin niya po na hindi na po straight o tamang ginagawa ng isang tao, whether unintentional po or intentional. Bumibigat Babalik po yung hindi maganda o yung pagkakamali ng tao sa kanila, kung decision man po nila o basta connected pa sa natin. At saka tanggapin natin si Kristo sa ating buhay na paano tayo magkaroon ng devoted life kay Kristo. Yung unang-una, hindi tayo ng prayer sa Kanya, magdasal tayo. Kasi talaga naman kahit hindi tayo magdasal, hindi natin mararamdaman ang presensya ng Panginoon. Subukan natin na hindi tayo magdasal ng isang linggo. Balisa tayo eh. Nakakagawa tayo ng mga mali. Diba? Kailangan, idaan natin sa panalangin. Kasi it's just like an attitude. At faithful po, yung faithful po kasi is parang attitude po siya in the individual person. While yung devoted po, it's just like similar but faithful, pero there's an action po to be done para magkaroon po ng devoted po. Yun lang po. Yung po, yun sa amin naman, yung devoted is parang meron kang malalim na connection sa Lord. Yung tapat naman is parang same lang kasi faithful ka sa Lord sa lahat ng bagay. Pero yung sa devoted kasi parang malalim yung connection mo sa Lord. Okay lang. Okay, thank you. devoted sa faithful. Yung devoted kasi, hindi yan magsisimula kung wala ka pang pananampalataya sa Lord. So, pag wala ka pang pananampalataya, hindi ka magkakaroon ng devoted life sa Panginoon. So, yun yung devoted. Sa faithful, anong difference nila? Faithful naman, difference nila kasi parang naniniwala ka sa bagay na hindi natin nakikita. Like, siguro hindi natin nakikita pero pinaniniwala ka natin. Okay, thank you. Tao lang pwede mong gamitin sa tao. Pero po pag sinabi ng devoted, hindi yan pang-tao, pang-Diyos yan. Kasi commitment po yan. Submission, commitment, napapaloob po sa pinakamalalim na ugat ng puso mo pag sinabi mong devoted ka. Iba, nagkaroon na siya ng iba-iba. Diba? Diba? Kaya nga ang asawa. Pag tinanggal mo yung A, ano mangyayari? Sawa. Pag tinanggal mo yung S, awa. Pag tinanggal mo pa yung matitira? Wala na pag-ibig, wala na pagmamahal, wala lahat. Kaya napakahalaga po yung tinatawag na sanctity of marriage, kapanalan ng pag-aasawa. Tsaka na yan. Dako na tayo. Ano po sa Diyos? Bukod po sa takot, mayroong unang binigay. Hello, may Bible po ba kayo? Siya po ay sumasamba at may takot sa Diyos. Yung po yung topic natin kanina, paano tayo magkakaroon ito? Una ko, 5 beses binanggit po yung salitang panalangin sa talata po niya ng chapter 10. Kasi po ang context po niyan, pinaugnay ng Diyos, ito si Pedro, si Cornelio na pumunta kay Pedro. Yung po yung context nun, story nun. Pero, ang ginawa po nito, yung number 1 na kailangan po natin is prayer. Sabi mo sa katabi mo, prayer. Prayer. Tanungin mo nga, nagpipray ka ba? O pag gutom kayo, ito ang panalangin ng puso. Panginoon, maraming salamat po sa pagpapalang ito, maging kalakasan ng aming katawan, bla 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 bla. Pag gutom, ito na lang, Lord, thank you for this food. Amen. Tamad na Kristiyano. Yun po ang una, huwag kayong mag-alala
ako pakakatagal kasi tumagal na ako kayo sa diskusyon. Prayer. Pinakakailangan po sa isang Kristiyano ang prayer. Sabihin mo sa sarili mo. Manalangin ikaw. Sabihin mo sa sarili mo, manalangin ka. Commitment ko. Commitment ng bawat isa sa amin, Panginoon. Kung ito man, Panginoon, ay kabataan, Lord, ipadama mo sa kanya, Panginoon, ang pagmamalasakit para sa kanilang pamilya, Panginoon. Lord, kadalangin po namin na isang araw, makasama namin ang mga pamilya nila, O God, sa ganitong mga gathering, Panginoon. Lord, kayo po ang gagawa, Panginoon, para magkaroon po kami, Panginoon, ng devoted para sa inyo. Panginoon, na ikaw talaga, O God, ang unang, Panginoon, at priority namin, O God. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Ang lahat nga pong ito, O Diyos, sa iyo po namin ipinagkakatiwala sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Salamat po, Pastora, sa napakagandang Kasi po ganito yun eh. Totoo po yung sabi ni Pastora, hindi tayo makakapamili kung saan tayo pamilya. Kung ano tayong pamilya ang kinabilongan natin, yun yung kalooban ng Panginoon. Kaya mahalin po natin yung pamilya natin. Huwag po natin hayaan na maiwan sila. Na ikaw nasa langit. Yung pamilya mo, yung isang miyembro sa pamilya mo, maiwan. Kaya maging devoted po tayo sa Panginoon. Paano natin yung parang pagiging devoted natin sa pamilya, madadala natin. Tsaka hindi ka po papayag na maiwan sila eh. Ikaw nasa langit, naniniwala po ba kayo doon? Kaya kung meron pong miyembro ng pamilya nyo na wala pa sa Panginoon, dalhin niyo po. Dalhin niyo po. I-share niyo po. Pangalawa yung God-fearing. Hindi po nagbibiro ang Diyos. May pauna na sa atin, may pauna nang sinabi sa atin na those who doesn't know and does not accept the Lord as their personal Savior, dalawang lang po ang kakapuntahan, langit at impyerno. Yun po. Hindi po kami ang nagsalita noon, kundi sa salita po ng Diyos. Kaya yun po, yung tayo na nakakilala ng sa Panginoon, maging devoted po tayo, maging God-fearing po tayo. Yun po lang po. At maraming salamat po. May these two words, yung message ni Pastora, mag-sink in sa ating heart and even in our mind. Kaya kanina po nauna yung reflection bago po dun sa word. Kaya yun po. Ngayon pa lang po, yung parang soaking po tayo sa yung dalawang word pa lang po na yun. Sino po yung hindi pa nakakakilala sa ating pamilya? Dalhin po natin. At madadala po natin yan kung magiging devoted tayo at God-fearing. Lahat po ng merong pauna ng sabi ang Panginoon. Kung sa Biblia po, yung mga word na tinatakil natin ngayon, totoo po lahat yun. Kaya yun po, ilapit po natin ang ating sarili sa Panginoon, maging devoted po tayo, God-fearing, and next, yung ating pamilya. Ngayon po, tinatawagan ko po si Ate Marie para sa ating lunch po, prayer and lunch. Yun po, yung lunch, closing and lunch prayer po natin. Tayo po tumanin lahat para sa prayer po. Hallelujah. We praise you, Jesus. Hallelujah. Tunay nga po ang Diyos. Napagkaukan. Tulungan mga kanong Panginoon ang bawat isa na naririto, Panginoon, na ang aming mga pamilya, O Diyos, ay malayo pa sa iyo, God. Lord, wag niyo nga po hayaan, O Diyos,
na sila ay maiwan. Lord, mahal po namin sila, Panginoon. Bigyan niyo nga po, O Diyos, ng kalakasan ng loob ang bawat isa, Panginoon. Na sila, O God, ay mabahagi na ng inyong mga salita, Panginoon. Lord, maraming salamat. Tunay nga po, Panginoon, na mahal mo kami, Panginoon, na hindi mo kami pinabayaan, O God, na lagi mo kami pinapaalalahanan para sa aming mga mahal sa buhay, O God. Lord, tulungan niyo nga po ang bawat isa, Panginoon. Salamat nga po, O Diyos, sa mga salita na patuloy na ibinibigay mo, O Diyos, sa bawat anak mo, O God. Sa mga ginagamit niyo nga po, Panginoon, na nag-ahayag ng inyong mga salita, Panginoon. Maraming salamat nga po, O Diyos, sa wisdom and knowledge, O God. Lord, patuloy nga po, O Diyos, na idinudurog namin sa iyo, O God. Ang buhay ng bawat isa, Panginoon, Lord. Bigyan niyo nga kami ng kalakasan, Panginoon, ng aming mga physical na pangangatawan, O God, upang ang inyong mga salita, Panginoon, kami, O Diyos, ay magamit mo nga po, Panginoon, para patuloy na mapalawak ang inyong kaharian, O God. Salamat nga po, Panginoon, Lord God. Tunay nga po, O Diyos, na sa iyo po namin ipinagkakatiwala, O God, ang lahat-lahat sa aming mga buhay, Panginoon. Maging ang mga pamilya ng bawat isa, Panginoon. Ikaw po, O Diyos, ang patuloy na humawak at magbigay, Panginoon, ng mga paalala sa kanila, O Lord God. Salamat nga po, Panginoon, sa mga oras na ito, O God. Patuloy mo nga po, O Diyos, na pagpalain ang buhay ng bawat isa, O God. Lord, dalangin namin sa iyo, Panginoon, Lord God. Gayon din po, O Diyos, ang pagkain namin sa mga oras na ito, O God. Patuloy nga po, O Diyos, na basbasan niyo nga po ito, Panginoon. Ito nga ay maging kalakasan ng aming mga physical na katawan, Panginoon. Na ang kalakasang ito, O Diyos, ay patuloy naming magamit sa inyo, O God. Maraming salamat, Panginoon, sa mga ginamit niyo nga po, Panginoon. Ikaw po, O Diyos, ang patuloy na nakababatid, Panginoon, ng lahat ng kanilang mga pangangailangan, ng kanilang mga panalangin sa kanilang mga buhay, O God. Salamat nga po, O Diyos, pagpalain mo nga po, Panginoon, ang umagang ito, O God. At sa iyo po namin, ibinabalik, Panginoon, ang mataas na papulit pagsamba at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.